Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Tuesday. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! Sayaw ka muna. Lambada na! Alam mo, kakapost ko lang yan kanina. Malalaman mo ang tunay na edad ng isang tao depende dun sa background music na pinipili niya. Kasi kanina nagpost ako ng reel. Tapos ang pinili ko talaga, La Isla Bonita. Alam na talaga, yung kahit hindi mo ideklara yung edad, nagkakaalaman na. Nakakaloka. Pero alam mo, pansinin mo yung mga, speaking of mga songs, partner, no? Madami mga kanta na akala natin ay actual safe songs. Pero kapag binasa mo pala talaga yung lyrics, parang, bastos pala yun. Ang daming ganun at nakakagulat kasi yung anak ko, partner, as a twin, diba? 10 years old yun Ano na yun siya ay nagsa-Spotify, yan yung mga maraming mga memorized na nakanta. Correct. Tapos yung mga kanta niya, ay mga kanta ng yung mga batch nila, yung mga ganyan. Tapos kapag alimbawa, meron siyang pinapakinggan na kanta na lagi niya kinakanta, ang title Ex-Wives. So doon sa title pa lang na Ex-Wives, alam mo nang ibig sabihin noon. Tapos may mga kinakanta niya, pumipikit-pikit pa siya. Kahit alam ko hindi niya naiintindihan pero yung mga words parang may divorce, may mga nakakaloka. Ano ba yun? Na hindi pa dapat sa mga bata, sa edad niya. Sa edad niya. Kaya lang, syempre, exposed sa social media. Alam mo yun? Kaya nga, iba na yung pagpapalaki ng mga bata ngayon compared sa pagpapalaki ng mga bata noon. Noon talaga, isang tingin mo lang kasi mali yung pinatugtog na kanta, 'di ba? Titigan mo lang na masama yung anak mo, 'di ba? Titiklop na 'yan eh. Ngayon nakikipagtitigan sila pabalik, 'di ba? Akala siguro nila laro. Nakikipaglaro na naman yung nanay ko, titigan kami sino mananalo. Nakakaloka. Grabe, just yung mga kanta, yung mga kantang alam meron siyang, basta may isa siyang kantang pinapakinggan na parang tungkol sa mga dugo. Ano ba ito? Kaya yung Spotify rap ko, parang kung ikaw ay merong Spotify, alam mo yan parang ano ba yung mga pinakinggan mo mga kanta, ano ba yung mga pinakinggan mo podcast, and hopefully, Tambalan Podcast is one of it. Madami naman nagsisend sa atin na nasa top 5 tayo nila or top 1 ng mga podcast that they listen to for the year, diba? So yung akin partner, hindi ko kalala yung mga artists dun sa music kasi share kami ng Spotify para nga maintindihan ko yung mga music niya. Totoo. Tapos may mga dugo, ewan ko ba kung partner, kung may mali siya lang akong tao, siguro malisyoso kasi tayo adult na tayo, 'di ba? Na parang nakitaan ko lahat ng double meaning, lahat ng mga kantang pinakikinggan niya. Na hindi ko na mapigilan kasi yun yung mga kanta nila. Yun kasi yung available online. Correct na ang sa akin nga, hindi mo nga naririnig sa radyo yan. Isa mo naririnig yan. Nakakalurking. Dito mo talaga makikita yung difference, no? Yung panahon kasi natin, talagang, 'di ba, aminin natin, very few yung mga songs na alam natin kasi kokonti lang din yung available. Tingnan mo, pag kinanta yung Batibot, lahat ng batchmates natin alam yan. 'Di ba? Kasi yun lang yung exposure natin. Unlike today, makita natin yung difference. Ang mga tao iba't iba ng memorized na kanta. Correct. Na parang bakit hindi ko siya memorize? Tama. Pare-pareho lang naman tayo ng ginagalawan kunyari sa bahay. Bakit saan mo nakuha yan? Correct. Diba yung expression na bakit ganyan yung sinasabi mo? Wala namang nagtuturo sa iyo dito. Saan mo nakuha yan? Song selection, ganun din. Diba panonood ng mga teleserye o kung ano mga video content. Diba saan mo nakuha yan? Saan mo napanood yan? Bakit alam mo yan? Diba? Kasi sobrang diverse po yung Ang dami na yung masyado selection natin ngayon. Correct. Sobrang ang dami. Diba yung sabi mo nga partner, yung pagdating sa mga
artista, influencer, tsaka singer. Hindi na natin kilala lahat Hindi na natin talaga kilala lahat. Yung magugulat ka na lang na parang sino tong in-invite? Kasi syempre tayo, partner, bilang mainstream tayo. Anong ibig sabihin ng mainstream? Ano nga ba ibig sabihin ng mainstream sa Tagalog, partner? Ano? Yung maayos, partner, nag-iisip ka ng ano. Wala ka talagang tiwala sa akin. Yung tsura mo, hindi kasi katiwa-tiwala. Yung mga sagot na pabalang na naman. may mga naiisip ka na naman pabalang na explanation di ba? Mainstream, ibig sabihin na sanay tayo dun sa traditional, di ba? So kapag halimbawa, nag-host kami ng isang event, kilala namin yung mga traditional na mga iniimbitahan. Let's say na mga singers, kilala namin yung mga traditional. Pero minsan may mga o kaya pati banda, di ba? Pero minsan may mga naiimbitahan na, ay, sino siya? Di ba? Tapos syempre dahil niisip mo, big event ito, bakit siya in-invite? Di ba? I-search mo, pagtingin mo, million-million yung stream sa Spotify, o di naman kaya million-million yung followers sa ganitong account, hindi mo nakilala lahat. Yung sinasabi ni partner na diverse, masyado ng malawak. Ang lawak ng library. Correct, hindi na natin makontrol pati. Oo. Di ba? Hindi katulad dati. Ay, ano ba yung mga kanta dati ng mga bastos na bawal pa kanta sa atin ng mga magulang natin. May ganun kasi alam natin na yun lang yung kanta noon na double meaning o kaya yun lang yung kanta na iba yung isang kanta na pumatok alam ng lahat. Yun eh. Correct. Diba? Unlike ngayon may isang pumatok hindi alam ng lahat. Hindi memorize ng lahat. Kasi meron siyang ibang alam na patok din. Correct. Diba? Ganun siya sa artista. Naalala ko nung huli nating event na nag-host tayo. Sabi ko, kilala ko naman yung banda pero hindi ko masabayan yung kanta. Pero, yung mga tao talagang akala mo nakapikit pa, naiiyak pa, diba? Sabi ko, bakit alam nila? Ba't hindi ko alam? DJ ako. Kaya kapag ganyan may mga game show, tapos game show, tapos ini-invite yung tambalan, yung mga DJs, tapos yung tema ng game show songs, yung nag-expect sila na alam ng DJ lahat, hindi na po. Baka siguro dati. Noon una siguro. Dati siguro, pero ngayon hindi na. Sobrang hindi namin alam. Ang daming mga songs na parang hindi namin napakinggan ever. Tama. Tapos yung mga tao, pag tinugtog, sabay-sabay silang kumakanta. Sabi ko, nasan kami? Saan ako nung nauso yan? Tulog ba ako? Ilan mo na ako nagtutulog? Nag-hibernate ba kami ng mahabang panahon? Natulog ba kami ng mahabang panahon para hindi namin nasaksihan ang mga kantang yan? Correct. Pero yung banda kilala. Pero siguro malamang yung banda kahit na mainstream or traditional o yung usual, yung nauso na mainstream dati, baka nag-adjust na din sila. Alam nga namang yung pa rin yung kantahin. Totoo. Kaya may mga ganyang eksena. Ganun talaga. Ibig sabihin, sa mundo ngayon, hindi mo pwedeng ipaliwanag na ito na lang yung kinagisnan ko eh. Hindi. Hindi pwede. Dapat nag-a-adjust ka din. Hindi lalo pwede, na ngayon. Correct. Hindi mo pwedeng sabihin, kasi ito na yung kinalakihan namin. Ito lang yung pwede kong gawin. Hindi. Naku, papalitan ka ng AI. Sinasabi ko sa'yo. Papalitan ka dyan, di ba? Hindi tumitigil ang pag-ikot ng mundo, mga kaibigan. Lalong-lalo na po ngayon, mas mabilis ang galaw ng ng bawat bagay. Correct ka. Kunyari, yung alam mo ngayon, maaaring bago na pagdating ng 2 years later. Totoo. Di ba? Hindi na siya updated. Sabi ko nga yung sa'yo cellphone na lang, yun yung basis doon. Tama, cellphone. Yung pa lang parang kalalabas lang nito, feeling ko bago pa. Hindi, may lumabas na max niyan, ultra niyan, yung specs mega to the maximum. Sa hawak na cellphone mo ngayon. Sabi ko nga sa'yo, partner, yung mga kanta nung nauso nung pandemic, lahat gumawa, lahat yun eh. Yung kantang yan, partner, pagka tinutugtog yan, ng Love Radio ang sasabihin ng anak ko sa akin, Mom, that's so 2020. Sabi ko, what? Hanggang ngayon, kumakanta pa rin ako to the highest level sa mga 80s na songs. Yung parang lumang-luma sila sa 2020. Ganun na yung mga tao ngayon na sa sobrang yung bilis, nalulumaan na sila dun sa mga bago pa. Para sa akin, bago pa yung 2020. Oo naman. Taon pa lang yung nakalipas. Pero yung pagkaano niya, yung pagkasabi niya na parang totoo, tinutugtog. That's so 2020. Minsan nga may mga ano pa siya, that's so 2021. Minsan nga meron pang that's so 2022, yung ganyang pelikula, itsura, ganyan sasabihin niya, that's so last year. Last year lang yan. Meron ako kakilala 10 years na hindi pa nakaka-move on sa jowa, di ba? So hindi mo pwedeng sabihin, that's so 2022, that's so last year lang, di ba? Totoo yan. Sobrang fast-paced po ang buhay ng mga tao ngayon because of technology, because of the online platform. Di ba halimbawa restaurant,
Maganda ring example to Pag nag-name ka dati ng restaurant during the 90s or early 2000, Correct. Alam mo Correct. Kunyari, saan yung Shopawa na sikat? Iisa lang siya o dalawa lang siya na alam mo. Ngayon, mag-name ka ng mga Chinese restaurant, ang daming iba't iba na parang, saan yan? Pero ang pinupuntahan din ng mga Correct. tao, patok Totoo. din yung restaurant na yon. Truly. Diba? Unlike dati, pag sinabi mo, Mamon Look, alam mo yan. Oo, lahat alam. Alam yan. At isa lang yan, pati. Correct ka. Oo. Ngayon, ang dami ng Shopawa na masasarap na talagang panlaban din. Correct. Mga gano'n. So parang lumaki yung selection natin, dumami yung pagpipilian ng mga tao. Kaya minsan kahit alam mo na, hindi pa rin alam ng ibang tao. Na feeling mo, alam ko na lahat, sikat ako. Kasi pinupuntahan ko yung restaurant na to, pinupuntahan ko yung mall na to, tinatangkilik ko itong produktong to. Hindi, marami ring produkto na patok sa akala mong mas patok na sa'yo. Tama. Dati nga ang mga malls, ilan lang eh. Totoo, isa Diba? rin yun. Ngayon magugulat ka, may ganun? May ganun mall? At ang gaganda ha. Correct. At super gaganda talaga. Alam mo yun, kaya nga ito yung sinasabi ko, partner, yung Pilipinas, hindi na talaga tayo nahuhuli sa napakaraming bagay. As in na talaga tayo, nakakasabay na talaga tayo ng bonggang-bonggang-bongga sa napakaraming bagay. Totoo yun. Di ba batchmates natin, alam kung saan Center Point? Totoo. SM Center Point. SM Santa Mesa, yun ba yun? Yes. Oo. Doon nagkikita-kita. Correct. Yun ang meeting place sa tapat ng bench. Di ba? Sa may pagkapasok na bench, tama. Oo, yun, di ba? Pagkapasok main entrance bench, magkikita-kita sa True. SM Center Point. Kasi wala pang cellphone. Oo. So basta pag nag-usapan, SM Center Point, doon magkikita-kita sa may bench. Oo. So kahit wala pong cellphone, kahit walang confirmation, magkikita-kita talaga doon sa oras na yon. Totoo may yan. ganyan. Tapos wow na wow pa tayo. Mega Mall na lang. Correct. Wow, Mega Mall. O kay Oo, Shangri-La, diba? tama. Sa may Rustanza. True, Ngayon, ang dami na. Saka lalo kang di ka taga doon sa lugar na yan, diba? Oo. Hindi mo na talaga alam na may ganyan palang klaseng mall. Dayuhan ka eh. Correct. May mga ganyan. Ngayon, ang gaganda ng mga malls. Sobra. Na parang, Tsaka hindi lang SM. Oo. Hindi lang Robinsons. correct. Diba? Mga Ayala Malls, ang gaganda din. Sandamukal talaga. As in, panlaban talaga. Yung mga malls, yung mga hotel din. Diba? Yung mga hotel, manghang-mangha ka dati, yun ba chine-check-inan mo, partner? Diba? Yung Alin kinuwento mo doon? sa akin. Alin Yung na 3 dyan? hours kayo dati. Yung ba yung kunento mo na naglakad ka papasok tapos naglakad ka rin paalis? Oo. Na nakabonet ka para hindi ka makilala? Na ngayon, pag binalikan mo sila, parang lumang-luma na talaga. Kasi yung mga hotel na pwede mong puntahan ngayon, pang malakasan, parang mga palasyo. Alam mo, sa sobrang totoo. gaganda. Alam mo, tapos pati sa mga partner, sa mga tourist spots, o kaya mga lugar, kunyari, let's say, sa Ilocos, yan. Oo. Sa Ilocos Norte. Meron dyan, kunyari, na talagang pinupuntahan ng mga, yung, kung sa artist, yung nga mainstream, yan yung usual tourist spots. Pero meron din dyan mga nakatago na may maaring marami nakakaalam or maaring kaunti, pero may mga nagsulputan na iba't iba na masasarap din. Oo, mga diba? kakaiba. Ang Mga dami. ganon. Nagsulputan talaga lahat. Sobra. Lahat ng kailangan ng tao. Diba? Kaliwat kanan na. Totoo. Yung mga tindahan nila, magugulat ka eh. Nung nagkaroon ng 7-Eleven sa amin sa bayan namin, wow, may 7-Eleven. Totoo. Ngayon, halos di ba, bawat barangay may 7-Eleven. Regular na siya. Di ba kaka-host lang natin ng kanilang year-end party, tapos 3,000 plus stores na diba? pala sila sa buong Pilipinas. Ganun. By the way, i-shoutout natin yung mga nakilala natin dyan, yung sobrang tambalanisa natin na si Aki Martinez. Yes, Yan. hi Aki. Hi Aki, na Area sobrang manager na ngayon ng Oo, 7-Eleven. Sabi niya nga una siya nakikinig sa tambalan, hindi pa siya nakaluluwag-luwag. Oo. Tapos ngayon may ebidensya na nakaluluwag-luwag na siya. Pero alam mo, Aki, Ay, ganun ba yung nakaluluwag-luwag? Kasi Oo. dati 20, tapos nakaluluwag-luwag 500. 500 na. Pero sana sinulat mo na lang sa papel. Hindi na talaga namin magamit yung 500. Kasi dati, nung nagmumall show yung tambalan. Hindi pa daw siya nakaluluwag-luwag noon. Binigyan tayo ng... Binigyan kami ng 50 naman yata, 50 50. pesos. Kasi parang ang joke namin dati, pag nagmumall show kasi ang tambalan dati, di pag nagpipirmahan na kami ng album, di pumipila yung mga tao, tapos pagdating sa amin, magpipicture, tapos magbibigay ng pabate. So iba't iba yan, nakasulat sa tissue, sa palaran ng Yossi, nakasulat sa mga papel na most of the time nawawala namin, lalagay namin sa bag, nawawala namin. So parang ang sinabi namin nung araw sabi namin, para hindi po mawala ang inyong mga pabate. Yan, isulat nyo po sa pera. Yan. Kayo pala yun ha. Kayo pala nagpauso niya na promote pa kayo ha.
Hindi, yan yung mga sinabi That natin time. dati. Yan yung mga sinabi natin dati na pa-joke. Oo. Malay naman nating totohanin ng mga tao. Kasi, and in fairness, sa True Lalo, hindi naman natin talaga nakakalimutan kasi pera form siya. Pero syempre Oo. bawal yun ha. Oo Hindi naman. dapat kasi syempre dapat ano yan eh. Ginagalang natin ang pera. natin, ganun. Oo. Eh syempre naman balahurat balasubas kami, 'di ba? sabi nga nung ng mga talagang masugid na dambalanista natin, 'di ba? Mas bargas tayo dati, 'di ba? Oo. Sa sobrang bargas namin, isulat nyo sa pera, 'di ba? Yung pabati ninyo para hindi makalimutan. And true enough, the Pero next joke day, lang po yun, the next day, yung hawak po namin na nagsulat sa pera. Hindi namin nakalimutan, 'di ba? So anyways, yun yung kwento niya. Tapos nung nakaluluwag-luwag na, hindi na 50, 500 na, 'di ba? Binigyan kami 500. Oo. Pang ano nyo, pang milk tea nyo. Diba? Area manager yan. Nakakaloka. Pati si Sir Rowan, who's also Yes. assigned Rowan Parr. Yan, Oo. assigned naman din siya sa Makati. So, ang tambalan daw yung kanyang stress reliever. Yan, mga na-meet natin na sa 7-Eleven. Thank you so much. So yun yung sinasabi natin. Naalala ko nung nag-host ako, first time ko makarating ng Big Ben sa Batangas. Ang meeting place namin, 7-Eleven, Big Ben. Nagpa-picture talaga ako sa harapan ng 7-Eleven noon, partner. Kasi yun pa lang yun. Oo. Kasi talagang, wow, nag-host ka sa harapan ng 7-Eleven. Correct, Yung diba? mga ganong, may mga, ngayon, ang dami na. Sobrang dami. Diba? Talagang nakarating na sa amin, sa Lukban. Tsaka maski malalaking lugar. Oo. Kaya nga 'di ba ang sabi, pagka magtutour ka sa ibang lugar, hindi mo kailangan dalhin lahat ng mga gamit. Oo. Hindi mo kailangan magbitbit ng marami kasi for sure may malapit na 7-Eleven diyan, may mabibilhan. Ganun diba? ganun dumami. Ganun dumami. At hindi lang yung 7-Eleven, a lot of other branches of different stores. Yes, Restaurants, restaurants, kung ano, bars, kung ano-ano, 'di ba? mall. Sandamukal talaga. Dati sobrang limited yung mall, no? Correct. Mega Mall lang, tsaka SM Center Point nga lang, tsaka Tsaka SM Robinsons. Makati. Yan. Oo, yan. Yan lang Oo. talaga. Tapos ngayon, ang dami-dami na. May mall pala dito. Na ang ganda-ganda, magugulat ka. Ang Correct. gaganda ng mga mall sa Pilipinas. Sa true. Kaya, Grabe, no? ang galing din ng Pilipinas, no? Nag-evolve talaga siya. Oo, nakaka-excite na din kung ano pa yung mga pwede at posible pang masaksihan natin at ng susunod na henerasyon sa ikagaganda ng Pilipinas. Correct. So kung nag-evolve ang napakaraming bagay sa paligid natin, dapat tayong mga tao Correct. rin. Dahil kung hindi, papalitan ka ng AI. Yan, sinasabi ko sa'yo. Tama. Yun din yung nakakalurigay na pag-evolve, no, partner? Oo. Dati. Yung kausap mo ngayon, akala mo tao pa, Correct. pero hindi na pala. Hindi na pala. Oo. Tapos kaboses niya din. Oo, kamukhang-kamukha niya rin. Correct. Oo. Nakakaloka, no? Anyway, salamat sa pagtutok ngayong umagang ito. Muli ako po si Nicole Leala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! This portion was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Yung sinasabi natin, nag-evolve ang napakaraming bagay sa mundo. Fast-paced ang buhay. Hindi ka pwedeng yung sabi mo magpapahuli, ganun. Totoo 'yun. Kaya dapat ikaw din hindi ka titigil. Kasi pag tumigil ka, hindi ka na makakahabol. Totoo. Yung ilang linggo nga lang na parang nagstay ka sa bahay. Tapos Parang ang hindi ka dami mo lumabas. na-miss. May Pagpunta ganong mo ng mall, feeling. parang ang dami na bago. Correct, totoo. Totoo yan. Batiin lang natin because today is the 3rd year ordination anniversary of Father Micah, SSP. Ayan. Oy, congratulations. Congrats. Thank you, Father Micah, for your service bilang pare. Yan. Yan. Yung nag-pick up na rider, i-shoutout lang natin kaya hindi ko lang alam kung nakatutok pa siya sa atin sa Facebook Live. Shoutout kay Kuya Joy Ramoran Tobias. Siya yung nag-pick up na rider para dun sa alay sa atin ni EJ Marcelo na nasa ref ko yung sayo, partner. Ayun. Yan. Thank you so much. Ang nakakalaway, nakakalaway, nakaka-crave na egg pie. Sarap. Yun naman pala. Maraming salamat sa iyo, EJ Marcelo. Thank you sa alay. Akala ko nawala kahapon. Nagtanong ako sa guard, dumating po ba yung egg pie? Dumating habang nagtatambalan ata or after? Or habang okay. nagtatambalan tapos diniretso sa room. Oh, yun pala. Tapos nilagay ko sa ref. Naku, sarap niyan. Nakakalaway naman. Thank you again. Thank you. Kay Manong Grab driver na tambalanista at kay EJ Marcelo. Salamat sa alay. Thank na you. talaga namang laging nakakaalala.
Iba si EJ. Meron ding nagbigay sa atin para sa tambalan, Lito Cruz ba yun? Mamaya ilabas ko. Nasa office. Dami naman nagpapaabot. Thank you po. Si Ma'am Eva Libera Estrada. Yan, good morning. Morning. Yan, nagpaabot naman siya ng tamales kahapon. May mga ganyan mga nag-aabot, laging naaalala din naming batiin. Pag walang paabot, pag sila, batiin mo naman ako. Oo lang kami. Diba? Pero bukas limot na namin. Sabi ko nga sa iyo kailangan parang matandaan ka talaga namin. Meron kang pa something, 'di ba? Hindi at not necessarily may bibigay ka ha. Pwedeng naalala ka namin kasi bago ka bumati sa tambalan, tumambling ka muna sa harap namin. Hindi ka namin makakalimutan pag ganon. Correct. Ganyan. Gawin nating memorable ang mga bagay-bagay, 'di ba? Para mabati. Meow. Shout out. Yan. Hello kay John Patrick de la Peña from Quezon Province. Shout out po from Nueva Vizcaya si Jel Bailon. Good morning. Hindi mo na daw sinasabi yung Cambio King, sabi ni Roberto. Mamaya gagamitin ko. Mamaya agad-agad. Mamadali na kasi kami, sayang yung 2 seconds. Oo, para sabihin pa yung Cambio King. Tsaka yung sinasabi nating pag-evolve. Hindi ka naman, forever kang Bargas, di ba? Hindi Dadating din yung panahon, mawawala na yung pagka-Bargas. Kasi nalabasa ko, kunyari, may mga post tungkol na, yung mga post natin sa Love Radio Manila, Cambio King, parang naalibadbara na. Sabi ko, hindi naman sila magpo-post kung hindi ko rin kagagawan, di ba? Cambio King, ano yun? Parang yung ano yun? Ba't may Cambio King dyan? Sa bagay, syempre, ginagamit ko rin, kaya pinopost din. May pa-Cambio King. Ano yung Cambio King? Diba? Cambio King. Si Father JJ Bautista din na nakatutok sa atin. Salamat. Thank you. Ayan na naman yung hindi natin nababasa, hindi na naman nag-a-appear lahat. Once in a while, Roberto Pagdanganan Clara Jr. gagamitin pa rin natin. Hindi naman siya yung nag-comment, iba. Ay, sino ba? Tsaka hindi naman si Roberto Pagdanganan, Rogelio yun. Rogelio. Akala ko si Roberto Pagdanganan Clara Jr., isa din yung sa mga comments niya. Sino nga si Roberto Pagdanganan? Ay, Rogelio pala. Rogelio Pagdanganan Clara Jr. Napansin mo talaga. Ay, mga last week lang yan. Na Hindi ko ginagamit. Yung Cambio King. Nung nag-December. To be exact, December 2, 10:33 a.m. Shoutout naman po sa tambalan from GMA Cavite to Mamak family. Good morning. Salamat. Si Irene Remojo White is watching from UK. Pa-shoutout po. Sana mapansin. Hello. Adelina Etchanes. Basta ako gusto ko pa din yung pink na ballpen mo, Miss Nicole Ayala. Thank you. Salamat.
Erica Braga says, bare face, no makeup look for today, Miss Nicole. Very fresh look. Good morning. Natatamad kasi ako eh. Sabi niya din, ang Zamboanga City po ay parang Jolly Town rin. Kahit saan ka lumingon, may Jollibee. Oo. Dati parang may pupuntahan ka lang. Kumbaga, dadayuhin mo. Oo. Kasi hindi lahat may Jollibee. Ngayon, pag halimbawa, napunta ka elsewhere, ang una mong hahanapin na familiar sa'yo, yung mga fast food chains. Kasi lagi meron sa kahit saan lugar. Totoo. Grabe, no? Nagsulputan lahat. Ang Dami. Lahat ng mga kailangan natin, nagsulputan kaliwat kanan. Correct. Pupuntahan, dadayuhin mo, yun yung term. Dadayuhin mo yung lugar kasi sikat siya doon. Kasi doon lang siya meron. Ngayon, hindi mo na kailangang dayuhin kasi may malapit sa area mo. Correct. Fast food, di ba, convenience stores, products. Totoo. Happening. Dati dadayuhin mo yung concert eh. Hindi ngayon, hintay mo dumating yung concert sa lugar mo. Kasi dadating din sila. Yes. Tsaka yung gimikan. Oh, yun. Ay ano lang, nakpil lang dati. Oo. Diba? Tsaka Timog. Malate, Adriatico, di ba? Ngayon, ang dami na eh. Depende kung nasang area kayo. Hindi ko na nga alam. Ako hindi ko na alam yung iba eh. Kita tayo sa saan yun? Saan yun? Correct. Lalo pag BGC, hindi ko alam. Oo. Yung silo ba, dati ba siyang Xylophone lang alam ko. Nadidinig ko siya sa mga bata ngayon eh. Oo, silo. Silo, dati siyang, ano yun, sikat? Embassy? Not sure, nadidinig Hindi ko lang. yata. Kasi ang silo ay nasa palace. Ayun, yun. Ang embassy ba ay dating nandun? Hindi ko rin alam. Sorry na po. Street life pa po yung naabutan namin. Yan, street life. Limits Disco, tsaka Street Life. Tsaka, yun. Ozone. Ay, hindi. Nakapasok ka ba doon sa Ozone? Hindi, kasi parang bata pa tayo nun eh. Wala pa. Hindi pa allowed. Hindi Pero pa tayo nadidinig allowed. natin, sikat yun sa Timog dati. Ozone. Sa Circle. Correct. Shoutout naman po, birthday na anak ko ngayon, si Ethan at Nathan, 11th birthday today. Happy birthday! Galing kay Josie De Leon Reyes. Kahit yung mga condo, di ba dati? Dami na eh, no? Saan ka nakatira? Sa Cityland. Cityland. Correct. Oo, Cityland lang ang meron dati. May elevator. Totoo. May rooftop. Kasi yan. dati nagiinom pa kami dun sa rooftop ng Cityland. Saan ang venue ng inuman? Ay, sa rooftop ng Cityland. Kasi yung isang classmate natin Correct, sa meron. Cityland. Ngayon, ang dami na. Tapos iba't ibang uri. At magaganda din. Correct, merong low rise, may mid, may high. Pati low, mid, and high na levels ng itsura. Diba? Yung mga ganon. Samantalang dati, no? Cityland lang. Pa-shoutout naman po dito sa Mandaluyong, Madam Nicole, galing kay Chari Comendo. Good morning. John Carable Carcer, Merry Christmas in advance po, digdi sa family Carcer. Partida area, Nicole and Chuper. Ayan. Good morning, maray na aga. Thank you. Merry Christmas. Salamat po. Hello kay Carlos Silvestre, Ging Hiponia. Marie Mark Melapes Cruz. Shoutout naman po from Singapore, si Gloria Baroga. Good morning. Love you, Ate Nicole and Kuya Chris from Fritz Gerald Wide Eyes Villano. Ganda naman ng family name. Hiponia. Villana. Alin doon? Yung kanina, Hiponia. Oo, Hiponia. Hiponia, hipon ko. Hipon nating lahat. Diba? Tama to, si Tin Gualdrapa eh. Naalala ko yung mga kantang 90s, hindi masyado pinapansin ng mga tao, basta magandang melody. Hanggang ngayon naman, hindi, pero yung mga lyrics mali. Parang yung Barbie Girl. I'm a Barbie Girl, diba? Live, clad in black. It's fantastic. You can touch my hair, undress me everywhere, diba? May sinabi pa siya, to become one. Ano bang lyrics ng to become one? I need hindi ko alam eh. Oo. Oh, tama. Tungkol sa Jer. Come a little bit closer, baby. Get it on. Cause tonight is the night when two become one. Oh, di ba? Ang naisip ko niyan, love song yan na Yung Alabang Girls nga, Alabang Girls. At saka, ano pa ba yung mga kanta niyan? Binibirotcha. Jabonga. Mula gabi hanggang umaga. Jabonga ng jabonga. Jabonga. Tama ba? Alabang Girls ba yun? O yung
Binibiro siya. Binibirocha. Binibirocha. Nakakaloka. Dahil sa sobrang dami nang nangyayari sa paligid, ah, yung mga bagay, ano din, parang short-lived lang din. Correct. Kahit sa Maiksi na yung mga buhay. Diba, kahit sa mga songs. Kasi dati, ang nagpo-produce lang ng mga songs are record labels. Ngayon, ang dami mga indie producers. So, sa sobrang dami ng indie producers, lahat may capability, because of technology, may capability to produce songs. And syempre, magaganda rin naman yung ginagawa nila mga songs. So, ang ibig sabihin, ang dami nagsusulputan. Unlike dati, limited lang yung record labels. Kunti lang yung napoproduce na kanta. So, nabababad talaga siya. Nabababad sa radyo, nabababad sa mga kung saan mang platform. Ngayon, sa sobrang dami na ginagawang mga kanta, natatabunan yung artista, natatabunan yung magaganda nilang kanta. Totoo. Kasi halos linggo-linggo may bagong magaganda. Correct. Diba? Ganun kabilis yung mga pangyayari sa buhay natin ngayon. Oh, bilis. Sobra. Kaya nakakapagod eh. Totoo, Nakakapagod siya. Yung parang, nakakapagod, di ba? Bakit ako habol ng habol? Parang ganon. Dadating talaga yung point na parang, Gusto mo simple lang. oo, kasi parang gusto mo chill na lang. Kasi mahirap humabol dahil hindi ka na makahabol. Totoo. Kasi masyado na mabilis. Hindi mo kakayanin. Totoo, hindi mo kakayanin. You against the world yan eh. Paano mo lalabanan? Paano mo lalabanan yung mundo? Oo. Hindi carry. O siya, exit na muna kami. Maraming salamat sa pagtutok. Mamaya tayo ulit. Kwento na Mahiwagang Bornay. See ya. See ya.